Mayor Isko Moreno, patong-patong na kaso ang isasampa sa mga naglapastangan sa 14 billion pesos na pondo na para sana sa mga flood control projects. Congressman Joel Chua kasama sa mga mangangatog dahil sa di umano'y talamak din itong pangungupit sa mga budget. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Bumabaha ng pondo sa Maynila, pero bumabaha pa rin sa Maynila. Ito ang naging pahayag ni Manila Mayor Isko Moreno nang idetalye nito ang nadatnang flood control project sa kanyang lungsod na aniyay umabot sa halagang 14 billion pesos. At dahil dito ay magsasampa na si Mayor Isko Moreno ng kaso sa mga taong involved sa nangyaring nakawan sa nasabing budget. Walang demolition permit. Walang building permit. Sinira ang property na pag-aari ng taong bayan sa lungsod ng Maynila nang walang kaukulang permiso o prosesong sinunod ang GLC Construction and Supply. This afternoon, we will file cases against these people as mentioned with regard to the violation, criminal charges, and civil. Thank you for your time. I may now entertain some of your questions. During natin na pakistate na po yung outlet, ako pa lang. Good morning po, Yorvin. Hi, Sian. Sian Ambrosio po from ABS-CBN. Yorvin, yung pinabanggit po ng company, isa lang po yun sa pinabanggit ni Presidente. Parang familiar po yung thing. Yes. Sila ay mga kumpanyang nakasama sa mga binanggit ni Pangulo at reported sa website ng Office of the President. Yung what you call the isumbong mo sa Pangulo. Yes. They are one of those. So, meron po kayong mahabang list ng mga companies involved related po sa flood control project. Kakasuhan din po ba ninyo yung mga ito? This is the flood control project done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025, amounting to more or less 14 billion done in Manila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them. And they are also being investigated by the Office of the President. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto niyo malaman per district? Per district? Ginalo. District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion, 313 million, 132,309 pesos and 12 centavos from project allocation
for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Yun ay nakaraan. Ngayon may bago pa. 112 new ongoing projects without permit, without paying regulatory fees for the local government of Manila. Particularly, contractor's tax. Pag ordinaryong tao, nag-a-apply ng demolition permit. Pag ordinaryong tao nagpursigi, nakaipon, papayos ang bahay, kumukuha ng building permit. And they pay regulatory fees, like what you call contractor's tax under the Manila Tax Ordinance. These are ongoing. We'll send you a copy of this. And yung mga binanggit ni Pangulo na mga kumpanyang paborito, nandito rin. Kayo na ang humusga. Konti-konti lang po ito. Random. 145 million, 97 million, 140 million, 94 million, 80 million, 142 million, 141 million. Kadikit-dikit pa yung numero. 141 million. GLC ulit. Ang daming GLC. 141 million, 94 million, 94 million, 140 million, 142 million. Mukhang paborito nila yung 140 million. Kasi tinitingnan ko lang naman random lang. So this is ongoing. And we continue to investigate. Now, hopefully, after today, they will learn a very good lesson. As I have said before, again and again, welcome kayong magnegosyo sa Manila. We welcome development in Manila. Immaterial of political color, as long as you follow simple procedure. Ang masakit yung pagka-ordinaryong tao, hirap na hirap kumuha ng permit sa Maynila o sa local government. Pero pagka malalaking kumpanya, parang pinabaliwala nila ang pamalang. So, we are investigating them. Yes, Sian. Last question na from Sure. So, rekta pa po, Yorme, sino ang tingin niyong dapat sisihin sa pagbaha sa Maynila? Well, as far as ayaw kong pangunahan ng Pangulo sa investigasyon na ginagawa. I think they have more resources to tell the people who is liable or not, who've done projects properly, o baka meron ding guni-guni. If I may borrow the words of the President. No? But first things first, yung para muna sa aming mga taga-Maynila. Mauna muna ang taong bayan. Nagagamit ang building na iyon sa pangaraw-araw na pamumuhay ng komunidad sa Santa Cruz. Biglang nawala, napagkaitan ang mga taga-Maynila. That is my obligation. Hopefully, someday, somehow, magkaalaman din kung sino ang mga taong may kapabayaan. For now, it's very clear from your city government of Manila that there is liability on the part of the contractor. There are hundreds more, or a little over another 100 contractors doing infrastructure projects from the national government. Of course, we'll go after them. The same banana. Unless they follow the local government code, provision of it, and other existing laws, like the National Building Code, and other ordinances, local laws of the City of Manila. Now,
Gusto ba namin silang sampahan lang ng kaso? Hindi po. Kaya lang, parang gusto nilang parang siguro nasanay silang walang umahabol sa kanila. Ngayon, I think they should learn their lesson very well. Welcome silang kumuha ng permiso sa Maynila at magbayad ng obligasyon sa siyudad ng Maynila. We will welcome them, each and every one of them, if they follow procedure. Sir, good morning po. Camille Samonte po from TV5. Just going back doon sa Chelsea Construction, ano po ba supposedly yung itatanin nila doon sa... Centro Comunidad de Santa Cruz. Multipurpose daw. Multipurpose hall. But sir, sino po yung nag-approve? DPWH. DPWH. Without budget. Why? Because this type of projects is one of those under FLR for later release. Para sa mabilis na pangunawa ng ating mga manonood, this project is subject to approval of the Office of the President. In the absence of such, it should not be done. Sir, itong Chelsea, meron din silang flood control project po. Meron din. Marami rin. Ano pong mga district po itong ginawa? Halo-halo. Kompleto na po. Bibigay ko sa iyo mamaya yung kopya. Pero sir, sino po yung nakikita yung local official po na most likely involved or may awareness about this flood control projects, and ito yung po yung sa pagde-demolish na wala namang kapulang permit? Yes, we are now investigating also other local government official of the past. Because it was started May 2022, immediately after the election. I assume July 1. And sir, dun sa Chelsea, Chelsea. sorry. Dun sa Chelsea, yung kanilang flood control po dito so far in your observation, are they working or hindi sila usable at all? Well, I don't have to be an engineer or kahit sino man taga Maynila, hindi kailangan maging ininyero or mathematician. 14 billion worth of flood control project, o baha pa rin naman. So, isa lang ibig sabihin, hindi effective. Now, again, if I may borrow the words of the President, palpak. Baha pa rin. So sir, safe to say that Chelsea is one of the top contractors po na gumawa ng flood control here in City of Manila. As per records. Doon response sa people's tonight. Doon sa civil case na isasapay na doon sa contractor, mag-claim kayo ng damage. Of course. Magkano? So far, 10 million. Pero, mas gusto kong gawin nila ulit yun. Kung sakaling sila'y mapatunayang may sala. I don't want to be ahead of myself. They are now accused. If they are guilty, then I will let the court decide on the matter. But we have a solid case. We have solid evidences, and it's available, and it will be we will furnish respective the office of the city prosecutor's office today. Kung sakali po sila makakuha sa permit o pagpusigi sila kumuha ng permit, makikita nila yung proyekto. We'll cross the bridge when we get there. Any question? Ganito yung ano yun. Ito lately, last week, talagang nagkaitin yung bakbakan na ni Joel. Meron bang grounds para i-humidin na po magkaroon na for the sake of Pidas? Saka na yun. Politika lang yun. Today is what we are after is to fulfill our obligation. Tukdin namin ang aming obligasyon sa taong bayan. Pasilidad ng taong bayan, obligasyon po itong proteksyonan. At kung kinakailangan maibalik o maituloy, then we'll cross the bridge when we get there. But today is about the grave violation of a corporation doing projects from the national government. And today, the start of new beginning. But showing to all contractors that we really mean business and we wanted to put a dot on everything today. If they will not comply, all those mentioned in the records,
they will suffer the same thing what GLC Construction and Supply Company will suffer. And walang holy cow. Tuloy-tuloy na to, Pat. Now, I hope they are watching. There is time for redemption. Do we need projects in Manila? Yes, of course. Ang tanong ba'y makabubuti sa tao? Pag makabubuti sa tao, Pat, will support. The way we did with Congressman Cheng and Congressman Maceda. So, gano'n lang kasimple ito. Protection of public interest. Doon muna kami today. Yung politika lang yan. Natin pag-iintindi niyo. Ngayon, bakit sinimulan mo sa mga LGU, ay open sa buong LGU sa buong Pilipinas na any project dapat tumaan sa permito, paalam man lang. Elementary courtesy, hindi nangyayari yan kasi kaya mga proponent mga organization. Actually, it's not even a courtesy if I may put that in right perspective. It's more on following the rules and regulations as stated by the law. So, alam mo yung pagod na yung tao, ano ba talaga? Sino ba talaga may sala? O, ito ngayon, yung damdamin ng taong bayan, tinutugunan namin ngayon. At tinutugunan na natin ang mga bagay-bagay. Ito ay umpisa ng mahabang journey o local government unit going after to the contractors without seeking necessary permit and